Isang pagbati muli sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus sa iyong ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at dalangin ko na patuloy na sumagana sa iyo ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo ay nasa ika-24 na video na sa ikalimang bahagi na siya ring huling bahagi at ito ay ang mga principles for interpretation. Tayo naman ay nasa unang bahagi ng principles na yan at ito ang Kingdom Principle. Kingdom Principle, pang-apat na video natin sa bagay na ito. Sa mga naunang tatlong video natin, nagpasimula ako na ipaliwanag ang principles at introduce sa atin ang tungkol sa kahalagahan ng kaunawaan tungkol sa Kingdom of God. Pagkatapos noon ay pinag-aralan na natin ang kaharian ng Diyos. Unang-una ay ang hari at pagkatapos ay ang mga mamamayan doon at pagkatapos ay ang trono. Yan ang nasa pangalawang video natin. Sa nakaraang video ay tinalakay ko sa atin ang The King and His Heavenly Kingdom. Ipinakita ko na ang kaharian ng Diyos nung nilalang niya ito ay perpekto para sa Kanya. At ibinibigay ko sa inyo ang kahulugan ng pagiging perpekto ng mga bagay sa Diyos na ito ang Kanyang eternal joy, pleasure, and glory. Kailangang manatili ang mga bagay na yan sapagkat yan ang dahilan ng disenyo ng Panginoon. At sa paglalang niya sa lupa, sa Genesis chapter 1 and chapter 2 ay makikita natin na 11 beses na binanggit ang "and God saw that it was good." And God saw that it was very good. At diyan ay makikita natin na ang lahat ng bagay ay nasa standard ng Panginoon. Kaya lang nga ay dahil sa pagpasok ng kasalanan, muli ay nagkaroon ng problema sa mga nilalang ng Diyos dito sa lupa. Sa ikalimang bahagi ay ipinakita ko sa atin na ang pagre-rebelde ay naganap doon sa kaharian ng Diyos sa langit. At yan ay sa pamamagitan ng Diablo na isinama ang ikatlong bahagi ng mga anghel upang gumawa ng gayon din sa Diyos. Dahil doon ay nagkaroon ng problema sa disenyo ng Diyos na yon at yan ang kailangan niyang resolbahan. Sa ika-6 na bahagi ay pinagpatuloy kong ipakita sa inyo ang halaga ng disenyo ng Diyos sapagkat naniniwala ako na tila walang batas sa langit sa panahon na yan, pero nandun ang disenyo ng Diyos na hindi pwedeng sirain ng mga mamamayan doon. May disenyo ang Diyos sa mga anghel na sila ay banal, may disenyo na sila ay may hari, at may disenyo sa kanilang bilang. Sa kanilang pagiging banal, kapag sila'y nagkasala, ay nasisira ito, at dahil sa kasalanan ay nagaganap ang pagkasira din ng disenyo ng Diyos sa pagiging masunurin at pagiging maibigin sa Kanya bilang lumalang, at nagresulta ang bagay na yan ng pagkawala ng ikatlong bahagi ng mga anghel. Ang disenyo ng Diyos ay hindi dapat masira. It should never be altered. Kasalanan sa Diyos ang sirain, baguhin ang disenyo ng Diyos. At nakita nga natin na kaya nagkaroon ng mga malakihang paghatol ang Diyos dito sa mundo nung una ay dahil na rin sa paghatol ng Diyos sa pagsira sa kanyang mga disenyo. Ang unang-una diyan ay ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, na nangangahulugan na siya ay gumawa laban sa disenyo ng Diyos na magparami ang tao. Ang pangalawa ay sa panahon ni Noe, na sila'y nagsisipag-asawa ng hindi legal, at ganun din naman nagkakaroon ng mga anak dahil sa masamang pagnanasa, na ang disenyo ng Diyos, ang mga anak ay dapat bunga ng legal at pag-iibigan ng mag-asawa. Samantala, sa panahon naman ni Lot ay nakita natin na ikinagalit ng Diyos ang pagdami ng mga bakla. At dahil sa bagay na yan, ay kailangang lipulin ng Diyos
ang mga tao sa siyudad na yan at makita natin ang puot ng Diyos sa dalawang paghatol na kanyang ginawa, talagang wala siyang ititira. At diyan ay dapat nating makita ang kahigpitan ng Diyos sa pagsira sa kanyang disenyo. Pagka hindi nakita ng tao ang ganitong puot ng Diyos sa kasalanan laban sa kanya, ay mananatiling mananaig ang masarap, maganda at pakinabang para sa tao na kalalagayan ng Diyos. Na siya ay maibigin, mabait, pero dapat ay maging balanse ang pagkakilala natin sa Diyos nang sa gayon hindi lamang tayo umaangkin ng pag-ibig, ng kabaitan, ng kabutihan ng Diyos, kundi tingnan din natin ang kanyang pagiging mahigpit at sa tingin ko ay mapapabuti ang tao sa pamamagitan ng ganyan. Hindi ba't sinabi ito ng Roma 11:22 na dapat ay isipin ng tao ang kabutihan at kahigpitan ng Diyos? Yan ang balanse na ibinibigay ng Biblia na pananaw tungkol sa Diyos. Kapag ka naalis tayo doon sa kalahati, inaangkin lang natin yung kalahati dahil na rin sa ating mga kalalagayan na lagi tayong naghahangad ng pabor para sa ating sarili ay nailalagay sa panganib ang ating buhay. At hindi ba ganito ang nangyayari sa ating kapanahunan sa maraming Kristiyano? Darating tayo sa punto na pag-uusapan natin ang tungkol sa konteksto at marami akong ipapakita sa inyo na mga talata na ginagamit ng mga Kristiyano na tinatawag na out of context. Kinukuha nila yung mga magaganda, iniiwanan nila yung mga responsibilidad at obligasyon ng isang mananampalataya. Alam niyo po, kapag ka may batas ang Diyos, sigurado ko na meron niyang requirements. Kaya lang maraming Kristiyano ay inaangkin nila yung pangako ng Diyos at iniiwanan yung kanilang obligasyon na dapat ay gawin nila na nire-require ng Diyos sa kanila. Napapansin ba ninyo ang bagay na yan, mga kapatid? Ganyan ang kalalagayan natin. So balikan po natin yung alteration of God's design is sin. Alteration of God's design is sin. Kaya tignan niyo mga kapatid, ang pagdami na naman ng bakla sa ating kapanahunan at ang nakikita ng maraming tao ay yung parabagang kabutihang idinudulot nila, ginagawa nila, pagtulong nila sa komunidad. Tandaan natin na tuso ang dyablo, masikap ang dyablo, alam niya ang kanyang gagawin na pagka makatao para mailayo ang tao sa Diyos. Nangingibabaw ang ganyang kalalagayan sa mundong ito. Kaya tanggap na tanggap ng maraming tao ang mga bakla at tomboys kasi ang tinitingnan nila yung kanilang kontribusyon sa ating komunidad. Pero hindi nila nakikita ang puot ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Napagtatakpan ang tila kabutihan sa sama ng loob ng Diyos dahil sa kanilang ginagawa. At tandaan natin, wala tayong magagawang mga tao laban sa kanila, pero ang Diyos ay ipinakita niya na ito at binabanggit nga sa aklat ng Judas na ito ay mga halimbawa ng Diyos sa paghatol sa mga ganitong tao. At kung maalala ko ay binabanggit din yan sa aklat ng Pedro. Mga kapatid, ang pagsasalitang ito laban sa mga ginagawa ng bakla at tomboy ay hindi laban doon sa kanilang pagkatao, kundi doon sa kanilang ginagawa. Marahil ay tatanungin ninyo, kasalanan ba nila na sila ay maging bakla? At ipinakita ko sa inyo na yan ay labag sa disenyo ng Diyos at parurusahan niya ang bagay na yan. Alam po ninyo, sa aklat ng Roma, ang pagsuway sa Diyos, lalo na ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay nagiging daan para gumawa ang dyablo sa buhay ng mga tao, maging sa mga anak ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo itong katotohanan ito, mga kapatid. Tingnan niyo ito. Nakaramihan sa may mga anak na bakla at tomboy ay dahil sa sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Marahil tanungin niyo ako, paano yung mga Kristiyano? Mga kapatid, alam ba ninyo ang mga tagong buhay
ng maraming mga nagsasabing Kristiyano sa ating kapanahunan, naiisip natin silang ipagtanggol at bigyan ng rason ang nangyari sa kanilang mga anak. Pero ang totoo ay dahil sa nakakasingit ang dyablo sa ating buhay, lalo na sa pagpasok ng maling ebanghelyo na marami talaga ay hindi totoong na born again sa mga nagsasabing Kristiyano. Magkaiba na nga lang ang tingin natin sa pagiging Kristiyano sa pagiging born again sa panahong ito. Ang pagiging Kristiyano ay basta naniniwala kay Kristo, pero ang born again ay karanasan. Pero nung una ay iisa lang ang bagay na yan. Kapag ka Kristiyano ay dapat born again, na ang ibig sabihin ay pinananahanan yan ng Espiritu ng Diyos. Kung yan ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan na nagtalsikan na ang mga masasamang espiritu sa Kanya. Dahil imposibleng mananahan at papasok sa Kanya ang Espiritu ng Diyos na nandoon pa ang mga masasamang espiritu. Pero dahil sa mga maling ebanghelyo na hindi nire-require ang mga tao sa pagsisisi at tamang bautismo, ay hindi nakagawa ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. Tandaan ninyo, galit ang Diyos sa ibang mabuting balita, takasumpain ang mga nangangaral nito. Maniwala kayo. Sinasabi ni Pablo ang bagay na ito, nasusumpain ng sinumang nangangaral ng ibang mabuting balita. Kaya na nga ay sa ating kapanahunan ay tinitignan na lang yung resulta kapag ang tao ay nailapit sa kanilang gawain ay tila ito na yung tama. Mga kapatid, God will always work with the truth and with His ways. Ang paggamit ng ibang mabuting balita ay pagsira sa disenyo ng Diyos tungkol sa mabuting balita. Malalaban ninyo ang sinasabi ng Roma 1:16 na ang mabuting balita ay may kapangyarihan para iligtas una ang mga Hudyo at pagkatapos ay ang mga Hentil. Ano bang ibig sabihin ng iligtas diyan? Ibig sabihin niyan ay ligtas sila sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Hindi ligtas sila dahil nandun sila sa fellowship. Hindi ganyan ang kaligtasan ng Biblia. Salvation is always connected with sin because that is the problem of humanity. And it is only by the gospel of Christ, the genuine gospel, that caused them to repentance and later on obey the Lord so that they will have the Spirit of God. Alam niyo, kapag ganitong napag-uusapan ang kahigpitan ng Diyos, marami sa atin ay umaayaw talaga. Pero wala tayong magagawa. No choice tayo sa Diyos. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Mapalad tayo na nakakapakinig tayo ng ganito sapagkat nababalaan tayo ng tama. Pero kapag ka ang ebanghelyo na tinanggap natin ay para bagang walang concern ng Diyos sa tama, walang concern ng Diyos sa totoo, iyan ay pagtatrabaho ng dyablo sapagkat maging sa ebanghelyo ay may disenyo ang Diyos. At kung ikaw ay magiging kasangkapan sa pagpapalaganap sa maling ebanghelyo, susumpain ka ng Diyos. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Yan ay sinabi sa Galacia 1-10. Basahin mo at makikita mo na galit ang Diyos sa mga nagpapalaganap ng ibang mabuting balita. Minsan pa ibalik tayo dito sa the importance of God's design. Paano naman yung mga transgender? Alam niyo po, hindi lamang ito sa tao, maging sa mga halaman, sa mga hayop. Pag binalikan nyo ang aklat ng Deuteronomio ay makikita nyo na sa mga batas ng Diyos sa lumang tipan ay nandiyan ang pagbabawal maging lamang sa pagtatanim ng magkaibang gulay sa isang halamanan. Bawal yan. At ang paggamit ng mga kasuotang hindi tama, bawal din yan sa Old Testament. Doon pa lang ay makikita na natin ang katotohanan ng prinsipyo ng Diyos na huwag mong sirain ang kanyang design. So nakita natin na lahat ng ito ay kaguluhang ginagawa ng kaaway ng Diyos. Isang bagay na makita natin ang katotohanan ito sapagkat hindi natin mairelate yung dulo ng gagawin ng Diyos, maging resulta ng lahat ng bagay. Kung hindi natin makikita ang katotohanan ito na ibinabalik lamang ng Diyos yung original na disenyo niya para sa kanyang kagalakan, kaluguran at kaluwalhatian.
Pakinggan nyo itong sasabihin ko, mga kapatid. So nagkaroon ng pagkasira ng disenyo ng Diyos doon sa langit, lalong-lalo na doon sa pagkawala ng one-third ng anghel ng Diyos. Hindi maliit na bagay na yan kahit sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo, kung concern niya yung maliliit na bagay na babaguhin mo ang kanyang disenyo, lalo na rito sa malaking bilang na ito ng mga anghel na nawala sa kanya. Ipinakita ko sa inyo sa nakaraan na yung natitira ng mga anghel ng Diyos sa kanya ay nasa 100 trillion na nangangahulugan kung gayon na malamang ay umalis sa kanya ang nasa estimated na 33 trillion. 33 trillion. O gusto ko makita nyo ito mga kapatid, na kung 8 billion ang tao sa ating kapanahunan, tanungin ko muna kayo, marami ba yan? Yung 8 billion na yan? Alam nyo, sa totoo lang, nadadamihan na ang tao dyan. Kaya nga nagkakaroon ng depopulation ang mga kasangkapan ng dyablo dahil iniisip nila na napakarami na ng tao sa mundong ito. Pero ang gusto kong ipakita sa inyo, kung marami na yung 8 billion na yan, alam ba ninyo na yung nawalang mga anghel sa Panginoon, yung mga naging demonyo dahil nawala sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos, ang katumbas nun. Bawat tao pakinggan niyo mga kapatid, bawat tao ang katumbas ng mga nawalang anghel sa Diyos na naging demonyo ay nasa 4,125. 4,125. Yan ang proportion ng isang tao sa mundong ito sa mga demonyo. Yan ang proportion ng isang tao sa mundong ito sa mga demonyo. Kaya sasabihin ko sa iyo, may nagbabantay sa iyo na mahigit 4,000 na demonyo, ikaw pa lang yon. Na kung wala kang protection sa Diyos, wala si Kristo sa iyo, wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo, papatakin ka talaga ng mga demonyong yan. Kaya mga kapatid, huwag nating mamaliitin yung genuine born-again experience. Dahil pag yan ay hindi naranasan ng tao, hindi mawawala ang authority ng dyablo sa kanya, pagpapasasaan talaga sila ng mga demonyo. Isang walang katuturang bagay ba itong ating pinag-uusapan? Hindi po. Napakalaking bagay nito. It talks about life and death ang bagay na ito. At tayo bilang mga tagapagturo ay may malaking obligasyon para gawin ang ating bahagi. Pero hindi sa pamamaraan ng tao, kundi sa disenyo ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa disenyo ng Diyos sa lahat ng bagay. Nais ko lang klaruhin sa inyo na kapag wala tayo sa kalooban ng Diyos, nahahaluan ang ating kalooban ng mga bagay na makasarili. Tandaan ninyo ang isang katotohanan na kahit tayo ay na-born again sa espiritu natin, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa ay kailangan pang baguhin yan ng salita ng Diyos. At yan ay gradual, depende sa katotohanan ng ating napapakinggan. Nang sabihin ng Panginoon, you will know the truth and the truth shall set you free, ay hindi po yan one time. Actually, kung titingnan ninyo at pag-aaralan ninyo yung kaganapan dyan sa John 8:29 to 32, sumampalataya no yung mga Hudyo dyan. Pero nang sabihin ng Panginoon, if you continue in my word, you will know the truth and the truth will set you free. Na nangangahulugan na hindi lang yung sumampalataya kay Kristo na katulad ng ginagawa natin. Kailangan ay meron siyang proseso ng discipleship sapagkat doon siya makapakinig ng marami pang katotohanan na unti-unti ay magpapalaya sa kanya. Sino sa atin ang nakapakinig ng buong katotohanan sa minsanang pangangaral? Wala. Buong katotohanan sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, sa 10 taon. Mga kapatid, ang growth ng Kristyanismo o ang isang Kristiyano ay hanggang sa siya ay mamatay. We should never stop learning. At konektado dito sa aking sinasabi, yung Roma 12:1 at 2, ikot ko muli.
Sabi ni Pablo, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. I-rephrase ko po yan at bigyan ko ng konting paliwanag. I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, ay sinasabi niya ito sa mga nakaranas sa habag ng Diyos. Pinatawad sila ng Diyos, pero hindi pa tapos ang lahat doon. Kaya sinasabihan ni Pablo ang mga mananampalatayang yon na mamuhay na sila ngayon ng ibang buhay. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. This is how you supposed to live. Ang worship ay iba sa New Covenant at ito hindi pa kanta-kanta lamang. Ito ay buhay natin na inaalay natin ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan niyo sabi ng verse 2. And be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tingnan niyo itong mga mananampalatayang ito, na ang pagbabago sa kanilang kaisipan ay hindi one time. Process yan mga kapatid, matagal yan. Kung pakainin pa natin ng hindi tama, pagkaing panis, wala na. Delikado sila. Ang mahirap diyan kung kasama rin tayo dahil pinapanagot tayo ng Diyos sa ating mga itinuturo. Ngayon po ay pupuntahan natin itong mga talata na inihanda ko para ipakita sa inyo na ang Diyos ay hindi niya pababayaan na basta lang sirain ang kanyang disenyo sa mga bagay-bagay. Siguradong ang Diyos ay gagawa ng hakbang para i-restore yung kanyang disenyo. At ito mga kapatid, ang pagsasaayos ng Diyos doon sa sinira ng Diablo at ng mga anghel na naging demonyo doon sa langit dahil sa pagre-rebelde ay gagawin niya sa pamamagitan ng tao. Re-resolbahan ng Diyos yung naging problema sa langit sa pamamagitan ng mga tao sa mundong ito, dahilan kaya siya lumalang. Re-resolbahan ng Diyos yung naging problema sa langit sa pamamagitan ng mga tao sa mundong ito, dahilan kaya siya lumalang. Ngayon, kung ang mga tao ay hindi magpapasakop sa kaharian ng Diyos, dito pa lang sa lupa, na dumating na yung kaharian na yon, imposibleng dadalhin yan ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Imposibleng isasama niya yan sa kaharian ng walang hanggan dahil si Satanas at yung mga anghel na yon ay mga rebelde. Mga rebelde. Kaya sasabihin ko sa inyo na kailangan ng tao sa mundong ito ay maging masunurin na. Hindi ba yan yung binasa ko sa inyo doon sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, na ipinakita ko sa inyo na sino mang tao na hindi masunurin sa Diyos sa mundong ito ay kontrolado ng Diablo. At hindi exempted yan. Yung mga nasa fellowship, yung mga nagsasabing born again, yung mga relihiyoso. Ganon din ang mga evangelists, pastors, teachers, o ang mga nirerespeto natin sa ating mga simbahan. Pag yan ay hindi masunurin, rebelde yan. Ang hilig pa naman ng tao na kapag ka napagtatakpan lang ang kanyang tunay na kalalagayan sa mata ng tao, okay na sa kanya. Kahit hindi yan masunurin, kahit hindi yan nagpapasakop sa Diyos. Ganyan ang kalalagayan natin. Nakukuha ba ninyo mga kapatid? Ginigising ko kayo sapagkat sasabihin ko sa inyo, marami pa rin sa mga nag-aaral ng hermeneutics kahit napapakinggan yung katotohanan, parang gusto lang na komendahan siya. Ginagalingan niya ang participation sa virtual. Pero mga kapatid, malala ko yung sabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus nung siya magpaalam sa mga leader doon. Alam niyo ba kung ano sabi ni Pablo sa mga leader na yun? Sabi niya, nakikita ko na mula sa inyo ay manggagaling ang mga tao na magdadala ng ganito sa kanilang mga sarili. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nadidiscern ni Pablo yung mga leader na mapagkunwari sa kanyang iglesia na pinastoran ng 3 years.
Merong discernment ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Mahirap lang magyabang. Gusto nating maging katulad ng Panginoon na pinagtiyagaan si Judas kahit halata na ay hinintay ng Panginoon na siya ay magsisi sana. Kaya mga kapatid sasabihin ko sa inyo, may nadidiscern din ako. Hindi sa pagmamalaki yan. May nadidiscern din ako na mga gusto lang magpakita na meron silang alam dito sa ating mga virtual, mga kapatid. Galing na ako sa ganyang Kristyanismo ng matagal na panahon. At ako'y nagpapasalamat sa habag at biyaya ng Diyos sa akin na ngayon ay pinagkakalooban ako ng ganito. Kung ito ay hindi ko napakinggan for 33 years or for more than 30 years na pagpapastor ko, huwag mo akalain at magpakita na akala alam mo. Ewan ko ba naman sa mga tagapagturo na katulad natin. Umayos tayo mga kapatid, delikado tayo. So ipapakita ko po sa inyo ang mga ilang talata na hindi mo pwedeng sirain ang disenyo ng Diyos. Sa Job 42:1 and 2. Job 42:1 and 2. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Ayan, kinilala ni Job na hindi mo pwedeng baguhin ang nilalayon ng Diyos. At ipinakita ko sa atin na nilayon ng Diyos na ang kanyang mga gawa ay maging kagalakan, galuguran at kaluwalhatian niya sa walang hanggan. Kaya't sigurado na ibabalik yan ng Diyos. Psalm 33:10 to 11. Psalm 33:10 to 11. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the peoples. But the plan of the Lord is stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. Minsan pa mga kapatid, lahat ng plano, lahat ng layunin ng Diyos, hindi mo yan mababago. Mangyayari yan. Sasagasaan ka niyan pag hindi ka sumunod at sumama. Ulitin ko, sasagasaan ka niyan, babanggain ka niyan, sisirain ka niyan kapag ka hindi ka sumama sa plano at layunin ng Diyos. Isaiah 14:24. Isaiah 14:24, The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be. And as I have purpose, so it will happen. Ayan ang Diyos nang nagsasabi na anuman ang plano niya, anuman ang layunin niya, mangyayari. Isaiah 14:27. Isaiah 14:27. For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart Him? His hand is stretched out, and who can turn it back? Ayan mga kapatid, mga ilang talata na nagsasabi na merong plano, may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. At kapag hindi natin pinaniwalaan ang layunin ng Diyos para sa ating buhay, nanganganib tayo na mapasama sa mga sisirain ng Diyos. Sigurado yan. Kaya ang the best talaga na buhay ng isang tao ay mabuhay sa layunin ng Diyos. Alam nyo, ang dami ko nang napakinggan sa mga nakaraan ang gagandang preaching tungkol sa layunin. Pero wala akong napakinggan kahit isa na nagsabi sa akin na ang layunin ng Diyos sa tao ay upang ipalit sa mga rebeldeng anghel sa langit. Wala. At ngayon ay ipinapaaninag sa atin ng Diyos dito. Mga kapatid, hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero sana ay balikan ninyo anong dahilan bakit ipinaglalagay ito ng Diyos dito, bakit niya tayo kukwentuhan ng mga bagay na naganap sa langit, at bakit nais niya na magtatag ng kaharian dito, at bakit nais niya na tayo ay maging masunurin sa mga batas ni Kristo. At ang tanong ay bakit naman ayaw natin? Alam niyo, ikwento ko lang ito maiksing kwento lang. Minsan, nakaupo ako sa harapan ng aming bahay at may dumating na isang lalaki. Nag-usap kami. At doon ko narinig sa kanya ang salitang sinabi niya, Brad, iba ang batas ng Diyos sa lumang tipan at sa mga batas ni Kristo. Alam niyo, nung panahon na yon, nagpapastor na ako noon.
At parang nagalit pa ako sa taong yon at umalis na parang nalungkot. Nung matutunan ko yung mga bagay na ito, sabi ko, pag nakita ko lang yung taong yon, yayakapin ko talaga siya. Nung araw na yon, para siyang nanlumo, nalungkot, na umalis dahil hindi ko siya pinaniwalaan. Ngayon, ako na rin pala ang insistent na maunawaan ito ng mga tao. So magpapatuloy po tayo mga kapatid dito sa ating pinag-uusapan. At ang pag-uusapan natin ay ang pagpaplano ng Diyos. The plan. Basta pakatandaan lang natin, may nangyaring kaguluhan sa kaharian ng Diyos sa langit, perpektong kaharian, at siya ay nagplano na ayusin ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng bagong mundo dito sa lupang ito. Ulitin ko, kinakasangkapan ng Diyos ang mundong ito para maibalik yung bilang ng mga anghel na nawala sa kanya doon sa langit. Papalitan niya ng mga taong masunurin. Masunurin kay Kristo. Kaya yan ay tanong sa iyo, masunurin ka ba kay Kristo? Alam natin na kalaunan ay nahulog sa kasalanan ng tao, yung unang Adan ay nawala at papalitan niya ng huling Adan. Si Adan sa Lucas 3:38 ay tinawag na anak ng Diyos at nandirito ang anak ng Diyos na siyang aayos. Ang ipinapakita ko lang sa inyo diyan ay yung parang hindi mo talaga pwedeng baguhin. Yung plinano ng Diyos gagawin niya. Ire-restore niya at ayusin yung nasira sa langit. Pero ganun din yung ginawa niya doon sa Garden ng Eden. Lahat ng yon sa katalinuhan ng Diyos ay gagawin niya. I-merge niya ang dalawang kaharian nito at magiging isa lang. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, magbabasa ako sa inyo ng mga ilang talata kalaunan para ipakita sa inyo na magkakaroon ng isang kaharian lamang ang Diyos. At yan ay nakikita na natin sa aklat ng pahayag. Pero paano isasagawa ng Diyos ang lahat ng mga planong ito? Ano ang mga ipinahayag ng Biblia na pagpaplanong ginawa ng Diyos sa langit? Magbasa tayo at tingnan natin maigi paano ito isasagawa ng Panginoon ang plano na ibalik ang sinira ng diablo. Basahin ko sa atin ang 1 Peter chapter 1, 18 to 20. 1 Peter chapter 1, 18 to 20. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. Verse 19. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Verse 20. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Tingnan niyo mga kapatid dito. Kailan pinili ang anak ng Diyos? At bakit? Bakit pinili ang anak ng Diyos? Ulitin ko ang verse 20. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Ano sinasabi ni Apostol Pedro rito? Siya ay nagsasalita tungkol sa pagkatubos ng tao para sa Diyos. Dahil nga nagkasala ang tao, kailangan ay tubusin siya ng Diyos. At saan daw tayo tinubos? From the empty way of life. Empty way of life means walang ibubunga na pangwalang hanggan. Tanong, concern mo na ba ang pangwalang hanggan talaga? Pero gusto kong balikan ito mga kapatid para ipakita sa inyo anong dahilan na pinili ang Panginoong Hesus before the creation of the world. Saan yun? Ako'y naniniwala sa langit na ganap yan. Doon pa lang, nung nagplano ang Diyos, meron na siyang mga plano. Ano ang plano niya? Napiliin niya ang kanyang bugtong na anak. Naniniwala ako na mula nung nagkasala si Satanas at nagplano ang Diyos kung paano ito ayusin, tinignan niya ang eternal future. Eternal future. Paano niya gagawin ito? At nakita niya na muli
ay magkakasala ang tao dahil na rin sa panunukso ng kaaway sa kanya. Kaya bago niya umpisahan ang lahat ng planong ito, pinili muna niya ang anak niya na magiging tagapagtubos before the creation of the world. He chose the Son of God. Saan magaling ang anak ng Diyos na ito? Bago natin puntahan yon, basahin ko muna ang sinabi ko rito. Who was Apostle Peter talking? Of course, the believers. Why? He was explaining to them the redemptive work of Christ. Why did he connected redemption of man's sin to the Son's being chosen? Why did he connected redemption of man's sin to the Son's being chosen? Bakit niya iniuugnay ang pagkatubos ng tao sa pagkapili ng bugtong na anak? At alam niyo, hindi mo maunawaan ito kung hindi mo alam ang plano ng Diyos sa dulo ng kaganapan sa mundong ito. Ngayon ay puntahan natin itong mga talatang ito. Psalms 2:7. Psalms 2:7. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, "You are my son, today I have become your father." Pag binasa nyo ang mga talatang ito, beginning verse 4, ay makikita nyo na sa pamamagitan ng salmista ay tila nagsasalita ang ama at ang anak. May sinasabi ang ama, may sinasabi ang anak. At dito sa verse 7, ang anak ang nagsasalita. Na sinabi niya, I will proclaim the Lord's decree. Sino yan at ano ang ibig niya sabihin? Yan ay ang anak at ang ibig niya sabihin ay magbibigay siya ng mga batas ng Diyos. At sinabi pa niya, He said to me, sinabi ng ama sa kanya, You are my son, today I have become your father. So diyan ay makikita natin that there was a certain point na nagkaroon ng anak ang Diyos. Sino siya? Saan siya galing? Bago yun, basahin muna natin itong Hebrews 1:5. Hebrews 1:5. For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have become your father? Or again, I will be his father and he will be my son. Dito naman sa pagsasalita ng sumulat ng Hebreo, pansinin niyo ito maliit lang ito pero malaking bagay na rin. Paano ba yan? Bahala na kayo. Ang nais ko lang makita nyo, sa Psalm chapter 2 verse 7, ang anak ang nagsasalita. Sa Hebrews chapter 1 verse 5, ang ama ang nagsasalita. Anong sinasabi ng ama? For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have become your father? Or again, I will be his father and he will be my son. Wala daw sinabihan ang Diyos na anghel na sila ay kanyang magiging anak, kundi sa anak na noong panahon na yon ay sinabi niya, Today I have become your father and you are my son. So there was a certain point na kasama sa pagpaplano ng Diyos ay kailangang kausapin ng anak. Kailangang kausapin ng anak. Ipinanganak ba ang anak sa panahon na yan? Nilalang ba siya sa panahon na yan? Saan galing itong anak na ito? Ano ang mga makikita natin na ipinahayag sa atin sa Biblia? Basahin ko ang John 1:1 and 3. Pamilyar sa atin ito mga kapatid. Sabi niya, John 1:1 and 3, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Through Him nothing was made that has been made. Diyan ay makikita natin. At alam natin na ang tinutukoy na word dito ay ang anak. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Parang dalawa na ang Diyos, pero gusto kong makita niyo ito, na sa paglalang, ang ipinapakita niya sa atin dito ay ang ama at ang anak na magkasama sa paglalang sa lahat ng bagay. Pero baka sabihin nyo, dito yan sa mundo. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo na maging sa paglalang sa kanyang kaharian sa langit ay nandoon na ang anak at siya'y sa pamamagitan ng salita.
Pero makikita nyo, mga kapatid, ang katotohanan ito sa sinasabi ng Diyan na yung Ama, ang pinagmulan ng kanyang anak ay sa kanya, yung kanyang salita. Hindi ko alam kung tama yung salitang manifested, the word manifested in the flesh. Yan yata ang sinasabi ng John chapter 1 na kailangang magkatawang tao ng salita ng Diyos dahil sa plano na pagtubos. So dun nagmula ang anak. Ang anak ay mula sa Ama. Siya ang salita niya. Kaya hindi mo yan mahihiwalay sa Ama. Parang ganito yan. Ikaw at ang iyong salita ay ikaw yun. Kung ikaw ay nagsasalita, ikaw yung representasyon ng iyong salita. Kaya huwag kang magsisinungaling. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? So, sinabi ng Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible or invisible, whether thrones or powers or ruler or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Pag inisip nyo ito, mga kapatid, ay makikita nyo na it jives all together na yung Ama ay mula sa kanyang salita at sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita ay nalalang ang lahat ng bagay katulad ng ginawa niya sa Genesis. So that word is powerful, and that word is the Word of God. That word is the Son of God, na nalalang ang lahat ng bagay dahil sa Kanya at para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Mabilisan ko lang basahin itong Hebrews 1:2. Hebrews 1:2. But in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also have made the universe. 1 Corinthians 8:6. 1 Corinthians 8:6. Yet for us there is but one God, the Father, whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Tignan nyo na parang they are entwined together. The Father and the Son, hindi pwedeng paghiwalayan talaga. Pero nakikita natin na kailangan lang yung salita ng Diyos na yun ay magkaroon ng manifestation, coming in the flesh, dahil meron siyang mission na sinasabi ng unang Pedro kanina para tubusin ang mga tao sa kanilang kasalanan. So makikita natin yung plano ng Diyos. Tinarabaho niya na doon sa langit sa pamamagitan ng pakikipagtipan niya sa anak, na isang araw yung anak, siyang kanyang representation, siyang gagawa dito sa lupa, siyang manunubos, siyang magkakatawang tao para maisagawa ang plano. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, bukod sa pagpaplano doon, may mga inihahayag sa atin sa Biblia na mga tinatawag na itinakda. They are foreordained, predestined. They are foreordained, predestined for the plan of God. Basahin ko itong Ephesians 1:4-7. Ephesians 1:4-7. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. To the praise of His glorious grace, He has freely given us the one He loves. In Him we have redemption through His blood. Ituloy ko muna sa verse 9, Ephesians 1:9-11. Ephesians 1:9-11. He has made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. To bring unity to all things in heaven and on earth under Christ.
In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the pleasure of His will. Ang nais ko munang pansinin natin dito mga kapatid, nagplano ang Diyos, meron na siyang mga itinakda na maging kapalit ng kanyang mga nawalang anghel. Ang ibig ba sabihin nito ay pumili na ang Diyos noon at maglalaro na lang siya. May mga nakatakda na talaga na silang papalit sa mga anghel na yun. Alam niyo, ganito yan mga kapatid. Kung titingnan niyo rito, 4 beses lang binanggit yung predestined. Na ano ang ibig sabihin? Na yung mga itinakda ng Diyos ay itinakda na maging katulad ng kanyang bugtong na anak. Kaya naparito ang anak ng Diyos ay para maging halimbawa sa atin, modelo natin, dahil yung holiness, yung righteousness na nawala ng mga anghel, na nawala rin ni Adan at ni Eva dahil sa kasalanan, ay ibinabalik ng anak ng Diyos. At tandaan nyo mga kapatid na yan ay hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kundi sa pamamagitan din ng kanyang mga salita sa tulong ng banal na espiritu na ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Nakukuha ba ninyo yan? So hindi one time ang kaligtasan na kapag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Inililigtas tayo sa kasalanan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, binayaran ng lahat ng ating kasalanan sa nakaraan. Tapos na ba doon? Kung tapos na doon, hindi na natin kailangan maging Panginoon si Jesus, hindi na natin kailangan gawin siyang hari. Pero hindi. Yan ang dahilan, kaya meron ding mga batas si Kristo dahil sa pamamagitan ng mga utos niyang yan, tayo ay unti-unting dinadala sa wangis ng Diyos. Mga kapatid, anumang katuruan na hindi dinisenyo ng Diyos para tayo maging katulad ng kanyang bugtong na anak, magiging failure ka. Ipapahamak mo ang iyong kaluluwa at ang kaluluwa ng mga tinuturuan mo. God designed the commands of Christ to mold us into Christ-likeness. Ganyang kahalaga. Ang linaw naman ang sinabi ng Panginoon. Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Kung sa tingin mo mas magaling ka kaysa sa Panginoon, huwag kang magturo ng batas niya na nangangahulugan na hinahadlangan mo ang mga tao sa pagiging Panginoon at Hari ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. So nakita nyo ang pagkaugnay-ugnay mga kapatid. Hindi pwedeng kunin mo lang yung padampot-dampot itong mga kapwa nating mga tagapagturo. Wala talagang objective, walang goal, walang purpose, na lahat dapat ay tumutugma sa nais ng Diyos. Basahin ko itong nasa Romans 8:29-30. Romans 8:29-30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, those He justified, He also glorified. Sabi niya, for those He foreknew. Mga kapatid, alam ng Diyos ang makakarating doon sa hangganan ng ating pananampalataya. Pero siya yung nagtakda, hindi. Ni-require niya ang tao na sampalatayanan ang kanyang bugtong na anak. Yung sumampalataya at humakbang ng tama ay tutulungan niya. Ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu sa bawat sumasampalataya sa kanyang anak. Pero ang mga pagpapasya sa kanyang gagawin at desisyon sa kanyang buhay, nasa sa atin pa rin. Nasa individual pa rin yan. Pero ang mahalaga, ang goal ng ating ginagawa sa ngayon, ang goal ng buhay natin sa mundong ito, is to become like Jesus Christ. Hindi para yumaman, hindi para gumanda ang buhay sa mundong ito. Mga kapatid, pakanayan ng dyablo. Ifino-focus niya ang tao sa mga bagay sa mundong ito para mawala yung tunay na goal ng Panginoon, to become like Jesus Christ. Nagpayaman ba ang Panginoong Hesus?
Nagkamalba ng mga bagay sa mundong ito, tinatanggihan niya. Si Satanas ang nag-aalok ng mga bagay sa mundong ito. Magagawang ibigay yan ng Diyos kung nanaisin niya at kailangan natin bilang naglilingkod sa Kanya. Pero yung tayo ay magkamal, walang ganyang pangako ang Diyos sa mga New Covenant people. Pero, mga kapatid, alinagin niyo itong sinasabi ng Romans 8:29-30 na itinakda tayo na maging katulad ng kanyang bugtong na anak. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Kaya alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Kung ang goal ng buhay mo ay maging katulad ng Panginoon, kung ang goal ng buhay ng isang Kristiyano ay yumaman, gumanda ang buhay, maging sagana, maalwan, at malusog, pakana ng dyablo ang ganyang mga katuruan. Tandaan mo ito. Ang layunin ng Diyos sa buhay mo ay maging katulad ng kanyang bugtong na anak sapagkat yung imahe ng Diyos na ibinigay sa tao sa Garden ng Eden ay nasira at yun ay ibinabalik ng Panginoon sa atin. Yung disenyo ng Diyos na nasa tao ang imahe ng Diyos na wala dahil sa kasalanan at ngayon ay nire-restore ng Panginoon. Pero kung ayaw mo, hindi yan mangyayari sa buhay mo. Kailangan maging willing ka, mahalin mo ang Panginoon, kailangan maging masaya ka na siya ang modelo mo, ang dictionary mo, ang example mo, at idol mo sa buhay. Siya lang. At diyan ay makikita natin ang halaga ng tunay na discipleship. Disciple ka ba? At nagdi-disciple ka ba? Sa anong paraan? Paraan ba ng Diyos o paraan mo? Paraan ng kaaway? Masakit na salita yan mga kapatid, pero pinipitik lang kita para gumising ka sa katotohanan sapagkat dinaya tayo ng dyablo sa mundong ito. Punta tayo dito sa ating susunod at ito yung plan executed. Plan executed. So nagplano ang Diyos doon sa langit, may mga itinakda, unang-una ay ang kanyang bugtong na anak at ang mga tao sa mundong ito para i-restore yung nasira sa kaharian ng Diyos sa langit at ngayon. Pupunta na tayo dito sa execution ng kanyang plano. At katulad ng sabi ko, na yung nasira sa langit, dito aayusin ng Diyos sa mundong ito. Papalitan niya yung bilang na yon na nawala sa pamamagitan ng tao. At inuulit-ulit ko ang bagay na yan dahil gusto kong makita mo na hindi ka pwedeng makarating sa langit na ikaw ay rebelde laban sa Diyos. Na hindi ka masunurin kay Kristo. Kaya nga ang paghahari niya ay nagpasimula na sa mundong ito. Para yung mga pinaghaharian niya ngayon, yun na lang ang ililipat niya sa kanyang kaharian sa walang hanggan. Pag ipipilit mo pa rin yung gusto mo, sige, bahala ka sa buhay mo. Nasasabi ko lang yan dahil marami akong nakikita na kahit napapakinggan nila ang katotohanan, sila'y nagbibingi-bingian, nagbubulagan, at yan ay nakakatakot. So alam natin ang ginawa ng Diyos sa Genesis 1:1-2. In the beginning, God created the heavens and the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Diyan ay makikita natin yung triune God, the Father, the head planner, the Son, the doer, and the Holy Spirit, the executioner. John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So nagbabasa lang po ako sa inyo ng mga ilang talata tungkol sa execution ng plano ng Diyos dito sa mundong ito. Job 38:5-7. Job 38:5-7. Where were you where I laid the earth's foundation? Tell me, if you understand, who marked its dimensions? Surely you know, who stretched a measuring line across it? On what were its footings set? Or who lays its cornerstone while the morning stars
sang together, and all the angels shouted for joy. Pansinin niyo, bakit masaya yung mga anghel? At ito ang nakikita ko. Masaya sila na ginawa na ng hakbang ng Diyos ang plano na ibalik yung bilang nila na nabawasan doon sa langit. Sabi ng Psalm 36:3, by the word of the Lord the heavens were made, that is tarihos, by the breath of His mouth. Hindi ko alam kung ang tinutukoy ng salmista rito ay yung unang paglalang ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit o itong paglalang niya dito sa mundong ito. Genesis 1:27, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. Ngayon siguro ay may clue na kayo bakit in-involve ng Diyos ang kanyang image. Mga kapatid, the image of God was an inheritance from God na galing sa Kanya. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa Kanyang ibang nilalang. There are two things na galing sa Diyos. Number one ay yung Kanyang image. Number two ay yung Kanyang breath of life. And He breathed unto His nostril the breath of life, na parehong sinira ng kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, nasira una yung imahe ng Diyos sa tao, kalaunan ay mawawala yung hininga ng Diyos sa kanya. And that is, first of all, the spiritual life, and the second one is the physical life na nawawala dahil sa kasalanan. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He had also set eternity in the human's heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Alam niyo, maging si Haring Solomon dito sa kanyang sinasabi, parang naisip niya, bakit walang nakakaunawa sa bagay na, bakit walang parang nakakaisip na merong inilagay ang Diyos sa puso ng tao na eternity, pang walang hanggan. At ito ay makikita sa ginawa niya sa nakaraan at sa hangganan nito. Acts chapter 17:26. Acts 17:26. From one man He made all the nations that they should inhabit the whole earth. And He marked out their appointed times in history and boundaries in their lands. God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from any one of us, for in Him we live and move and have our being, as some of our poets have said, we are His offspring. Bagamat itong bagay na ito ay sinasabi ni Pablo sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pero nais kong makita natin ang katotohanan na may dahilan ng Diyos sa ating buhay. May dahilan ng Diyos sa iyo. Sabi niya, from one man He made all the nations that they should inhabit the whole earth. Huwag kang mamili kung saan bansa ka. Itinakda tayo ng Diyos dito sa Pilipinas. Maraming mga pastor dito sa Pilipinas, gusto nila sa abroad dahil mas maraming, ano ito? Mga kapatid, hindi yan ang mahalaga sa Diyos. And He marked the appointed times in history and the boundaries in their lands. Makikita dyan na maging yung panahon natin ay pinagsama-sama tayo ng Diyos para ano? Sabi niya sa 27, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Nakikita niyo yung nais ng Diyos na initiative ng tao? God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him. So, are you seeking the Lord? Are you reaching out for Him? Tandaan niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay kasama niyan ang hakbang na mula sa tao. Kabutihan ng Diyos na nakakapakinig tayo ng kanyang mga salita, ang ebanghelyo, pero ang response ay galing sa atin. Kailangan magdesisyon tayo. Kaya sinabi niya that they would seek Him and perhaps reach out for Him. At alam niyo, kapag kaya ay ginawa natin, ang Diyos ay hindi niya tayo tatanggihan. Yan ang sinabi ng Panginoon. Hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. At ang tanong ko ay, mangyayari kaya ang plano, ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Na ano? Na isa sa magiging kapalit ng mga nagrebeldeng anghel sa Diyos. At ang pasisimula ay tumawag ka sa Diyos. Magsisi ka sa iyong mga pagkakasala sa Kanya. At Siya ang gagawa
sa tamang hakbang na hahakbangan mo sa araw na ito, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pero higit sa lahat ay ang makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Dito po tayo magtatapos sa pagkakataong ito. Muli, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos at nagbibigay sa atin ng pribileyo para mabuhay para sa Kanya. Magandang araw po, sumagana sa atin ang Kanyang biyaya. God bless.